Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes, Ma'am Lourdes, magandang hapon po. Good afternoon. Meron pong good news. I don't know kung good news po ito sa inyo kasi aprobado na ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7.3 billion na service recognition incentive ng mga guro. Take note, kasama po ang non-teaching personnel. Opo. That's a good news, of course. No? Although medyo na-delay po yan. Kasi supposedly, based on the Marcos EOA or rin naman po no, noong December, dapat marilis po yung SRI no, na tinatawag po namin noon pa sana ang December 31. That would be the deadline. Pero hindi po kinaya. No? So yung DepEd po ay kinailangan ng DepEd na humingi no, ng karagdagang budget po sa Malacanang o dito po sa DBM. Sir, yung 7.3 billion... po ngayon, at least okay na po. Okay that's good. Yung 7.3 billion, lahat po ba ito talaga? Or merong pong... May explain po baka si Teacher Benjo laging absent, hindi ito kasama. Baka may criteria. Hindi po. Lahat na po yan, lahat po ng... Ibig sabihin, nakwenta na po yan, Ma'am Lourdes. No? Yes, of course, may criteria. No? Meron pong eligibility. No, so alam na po ng lahat ng teacher yan at ng mga empleyado ng DepEd kung sila ba eligible o hindi no, as early as December. Tapos po alam na rin nila kung magkano ang makukuha nila but unfortunately no, ang nakuha lang po namin no, marami sa amin at least no, ay 10,000 no, at saka 14,500 no. Magkakaiba po ng amount no. So kaya may kulang no. 20,000 kasi ang maximum. Nangako naman ng ating Pangulo at ang ating pong Department of Education Secretary Angara no, na makukuha yung maximum amount of 20,000. Okay. Kaya Sir, hindi kinaya. Sir Benjo, sandali. Sa budget ng DepEd. Per teacher, 20,000. Or iba-iba Yes, talaga? Per individual po. Take note, Ma'am Lourdes, ang SRI ay hindi po ito lamang sa DepEd. Ito po ay kasama lahat ng government employees. Medyo kami nga po yung medyo na-delay. No? Kasi ang sabi po dun sa order no, ng ating Pangulo, dapat ito ay uniform release. No? So, uniform amount. No? So, kung 10,000 lang ang pera ng DepEd, 15,000 lang lahat kami. No? Pero kinulang po, no? Kaya ang kinaya lang ng DepEd ay for the first tranche is either 10,000 for some or 14,500 for others just like us po no dito sa Metro Manila, so kulang pa po. Yung kulang, ito yung dumadating ngayon na 7 billion no, more than 7 billion. Okay. So yung kulang lang ang tatapalan. Yes ma'am. Opo. Kailan po ito matatanggap or baka humibalita kayo yung iba po natanggap na? Natanggap na po, no, natatanggap. At tuloy-tuloy, no, na natatanggap. Kasi base ito doon sa request, no, budget request ng DepEd. Kaya sigurado po yung lahat po ay covered na nito. Kasi nga ito ay galing doon mismo sa hiningi ng DepEd sa ating DBM. When we say service... Kasi po, natanggap na namin last week dito sa Caloocan. Wow, talaga ba? Yung service recognition incentive, ibig sabihin po ito'y bonus sa magandang performance? Yes ma'am, yun po yung rationale niyan. No? Kapag ka po maayos yung performance ng ating mga government agencies no, at individuals, no, agency talaga. No? Kasi lahat ng individuals dyan sa agency na yan ay covered po. Cover sila. Okay, ito ay next year iba na naman or ito'y isang bigayan lang sa term ni Marcos? This is the third, no, since 2022 naman po, no. In all fairness pa ating Pangulo, no, ay nagbibigay at unprecedented, no, nung 2022 10,000, nung 2023 15,000, ano, last year 2024 20,000 din, although 18,000 lang yung naibigay sa DepEd. Yun yung sinasabi ko kanina, Ma'am Lourdes. No? Ito ay depende kung magkano lang kinakaya ng savings. No? Pero ngayon siguro, di ba, nag-take na din ang initiative ang gobyerno dahil ang laki ng bonus sa mga kurakot. Di ba? So baka naman sama na tayo. Government employees, bigyan naman natin. Ano po? Sir Benjo, maraming salamat. Congratulations. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Yes, Ma'am Lourdes. Maraming salamat din po. Thank you. DCXL.